Hello mga kapatid, God bless. Good morning guys. Thank you Lord sa araw na ito. Ayan. Nandito tayo sa harapan ng Panginoon para kilalanin siya, para purihin siya, para pasalamatan siya sa bawat araw na tayo ligtas at ligtas pa rin. Ayan. Ito na ulit tayo sa harapan ng Panginoon guys. Salamat Lord sa biyaya, sa buhay, sa kalusugan, sa kaligtasan. Praise God. Thank you Jesus. Ayun guys, ang verse of the day natin ay Lucas 12 verse 15. Tungkol ito sa mga sakim. Ayun, sabi dito, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ayan. Mag-ingat ka, mga kapatid. Sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ayan. Wala sa dami ng kanyang kayamanan, mga kapatid, kundi sa dami ng ginawang mabuti. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya ayan, mag-iingat daw mga kapatid kasi wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kasi mayaman ka man o mahirap. Kung namang oras, mari ka mautas. Hindi ka naman may pagtanggol ng kayamanan mo, lalo kung mga pinangkam at mga ninakaw, mga kapatid. Yan. Salamat sa Panginoon. Ang tunay na kayamanan natin ay yung kilalanin natin yung salita ng Lord at ginawa ng mabuti. Amen. Thank you, Jesus. Kasi ang Panginoon, kaya punta to sa daigdig, hindi parang mawa ng sama. Lahat ng kabutihan na ginawa niya ay kasamaan yung inanti ng mga sakim. Ang sakim at mga inggit. Salamat sa Lord sa mga ito. Ayun, yun, iwasan daw ang lahat ng uri ng kasakiman kasi ang buhay ng tao hindi sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi sa dami ng kanyang ginawang mabuti. Ayun, sunod na verse natin, Lucas pa din, 16 verse 14 and 15. Masabi dito, nang marinig ito ng mga parisiyo ng mga sakim sa salapi, ayan, sabi ng mga maraming sakim, ay kinutya nila si Jesus. Ayun, pati naisip na ba kung sino yung mga sakim sa paligid niyo, kapitbahay niyo kaya, mga humahangan ng inyong mga pinagpaguran. Ayun yun, pati. Huwag maging sakim at kung may nagsasakim sa atin, alam na natin ang salita ng Lord ay natuntun natin. Kaya meron na tayong pananaligan si Jesus na magpaparusa sa mga sakim. Ayun. Sabi, verse 15, o alam din naman mga parisiyo yung mga sakim sa salapi. O din naman. Kaya pagka tinamaan ay masasaktan kasi nga gawain nila. Mga parisiyo pala yung kapatid. Hanggang ngayon, may mga parisiyo pa sa paligid natin. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit alam ng Diyos ang nilaman ng inyong mga puso. Ayun. Diba, meron po yung mga nagkukunwari pang mga religyoso. Matayo pa sa pulpito at nagpipreach, sabi nga ng mga kala. Tita, alam mo, nagpipreach yun? Ay, gusto mo may lupa namin. O, sa tao din ang kapatid. Ayun. Yung mga puso, sapagkat ang tinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. So, ayan. Hindi ba? Kaya tinuruan daw na huwag maging sakim kasi lahat ng mga sakim man ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ngayon, sino ngayon ang masuklam ng kapatid? Kaya minsan, di ba, yung mga gusto tayong sakimin ng mga parsiyong ito ay nasusuklam tayo. O ngayon, hinayaan na lang natin sa suklam ni Yahweh. Kasi sabi nga sabi ang gagamit. Sabi daw sa Roma 12 verse 19. O din, paborito talaga natin dagdag yun. Ayun. Kasuklam-suklam naman sa panahon niya yung nagawa ng masakim niya. Salamat sa Panginoon na naranasan natin yun. Sinasakim tayo nitong puspos ng sakiman na ito. Ngayon na naging panatag na tayo kasi nga alam naman natin na ang Lord ang bahala dyan. Amen. Thank you, Jesus. Ano sabi dito? Diba? Sa halip na makinig sila sa Panginoon itong mga sakim. Nako, ay kinalaban pa ang Panginoon. Ayun, Lucas pa rin, 20 verse 19 hanggang 20. Tinangka ng mga tagapagturo ng utusan at ng mga punong pari na dakpin si Jesus sa oras ding iyon sapagkat mahalata nilang sila ang tinutukoy niya. Kaya mga bato-bato sa langit na tamaan na yan, nagagalit. Kasi nga, gawain nga naman talaga nila. Wala naman ng Panginoon. Tinutukoy niya sa kanilang talinhaga, sa kanyang talinhaga. Ngunit natakot sila sa mga tao. Ayan.
Yung mga Pariseo doon, alam nila na sila. Kasi mga sakim nga na sila. Isakim nga pinag-usapan. Verse 20, kaya't naghintay sila ng magandang pagkataon. Sinuhulan nila ang ilang katao upang magkunwaring tapat na naghahanap ng katotohanan. Ayan. Hanggang sa panahon ito mga kapatid, nagkukunwari. Hindi mo kailangan suhulan. Nagkukusa na sila. Kunyari, bait-bait, pati hanggat sila si Jesus. Yung pala gusto lang makakamal ng kasasakin nila ito upang siluin si Jesus sa kanyang pananalita nang sa gayon ay mapa sa ilalim sa karapatan at kapangyarihan ng gobernador. Ayan. At yan sa ilalim ng pangyarihan ng mga gobernador na yan. Ako, dyan ang kasakiman na talaga namang maalingasa. O sila lang. Allah. May pandemic na nga. Nasa ilalim sila ng kasakiman kaya kanya-kanya sila, paramihan sila sa kanilang mga makakamukha. Hindi pa malinaw mga kapatid. Talaga naman. Kaya umiwas daw sa lahat ng uri ng kasakiman. Praise God. Thank you, Jesus. Kasi lahat naman yan ay nakikita ng Panginoon. Alam natin ang salita ng Lord. Huwag na natin bigyan ng pansin niya kung may mga tao sa paligid natin. Alam mga kapatid na isip niya. May kapitbahay ba kayong ganito? Kung mayroon kayong kamag-anak na ganyan, laging gusto kang dupangin. Ayan, sinabi naman ng Panginoon. Huwag daw maging sakim, umiwas daw sa lahat ng uri ng kasakiman. O kung ikaw naman hindi na makaiwas at nasasakim ka ng mga kapitbahay, ng mga kamag-anak, o sino man yan, ay di, ipabaya mo na sa Lord kasi siya naman ang nasusukulan doon daw sa mga gayon. Sabi nga doon sa Lucas 16 verse 15, sabi naman dito, kaya sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid. Ayun. Sa harapan ng mga taong ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang tinuturing ng mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa Panginoon ng Diyos. Diba? Kahit kasuklaman na sila ng kapwa, basta mahalagas kanila yung makakamkam sila at makadaya sila dahil mga sakin mo. Diba? Ito mga Pariseo. Ay kasuklam-suklam naman sila sa Panginoon. At kasuklam-suklam din mas akin ang mga kapatid. Talaga naman. So, salamat sa Panginoon dito sa mga salitaang niya. Mayroon tayong nakuha. Mayroon tayong kakampihan Panginoon. Kasi siya naman magparusa dyan sa mga kinasusuklaman niya. Di ba nga? Thank you, Lord. Yung suklam nila na yan, sa kanila din yan babalik. At yung suklam naman sa atin, hindi nila makamkam anong mayroon tayo. O yung suklam naman ng Panginoon ang aanihin nila. Kaya, happy-happy lang. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa lahat ng mga salitang ito na nasa na naman natin ang mga kapatid. Nabiktima tayo nito mga sakim na ito. Pero kasuklam-suklam sila sa Panginoon, sabi nga doon sa Lucas 16 verse 15. Kaya ito, bayan natin sa Panginoon yan. Huwag natin gantihin. Sabi nga doon sa Roma 12 verse 19, ipabayan natin sa galit ni Yahweh. At siya nga ang gaganti. Huwag doon natin gantihin. At hindi ka naman talagang kakaganti. At ay mga sakim na yan na nagbayad doon sa mga sinungaling. Basa natin kanina. Nagbayad sila ng mga sinungaling para ipahamak si Jesus. Sabi doon sa Lucas 20:20. Hanggang ngayon, nagbabayad sila ng mga sinungaling para lang makakamkam sila ng pinahalagahan nila na kasuklam-suklam naman sa Panginoon. Sabi doon sa ating binasa, Lucas 16 verse 15. Ang Panginoon yan, nasuklam Kaya natin sa suklam na Yahweh sila humarap. Yung suklam natin, pigilin na natin at baka tayo ipahamak pa. Thank you, Lord, sa mga salitang ito. Meron tayong kakampi ang Panginoon. Amen. Ayun, Lucas uli, 12 verse 16 hanggang 23. Pagkatapos sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukid. Bukirin. Buti nga ito mayaman. Ayokong dapo na maraming nakamkam doon sa dinapuan niya. 17, kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga inani. Imbis na mag-enjoy siya, may problema na naman niya kung saan niya ilagay yung mga inani niya. Nakakamkam na siya, ng problema sa kung ano pa yung kakamkamin niya. Ayan. Verse 18, alam ko na, ipagagiba ko ang aking mga kamalig at magpatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Ayan. Hindi na na-enjoy yung mga inani niya at mga kinamkam ka na kasi problema naman, magtayo na naman siya ng mga Kumbaga sa panahon ito, mga kapatid, nakakamkam sila. Ayan.
Di pansihan at gusto pa mga mukam uli. Ayan, doon na siya inabot. Verse 19, pagkatapos sasabihin ko sa aking sarili, marami na kanang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magkasaya. Ayan, nagkasaya sila kumain, uminom. Ang tataba nga eh. Parang mga hayop daw na kakatayin. Sabi doon sa Santiago 5, verse 1 hanggang 6, mga kapatid. Para silang hayop daw ang kakatayin. Ayun, kaya't magpahinga na lamang at kumain, uminom, magpasaya. Ayun, nagpasaya nga naman mga sakim. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Ayan, kahangalan pa rin, kasakiman at pag-iinganid, ano mga kapatid. Sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? Ayan. Wala siyang pag-alam sa kapwa niya, basta siya nakakamukam. Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Oh, ayan. Diba sinabi dun kanina sa Lucas 16 verse 15, kasuklam-suklam mo kaya nagpahalaga ng mga bagay sa digdig na ito. O dito naman sa Lucas 12:21, ganyan daw ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. O ayan. Yan ang kapatid. Yung mga nanggaganon sa atin, pabayan natin sa Panginoon yan. At darating naman ang panahon, pagbabayaran naman yun. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayun. 22, sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay. Amen. O kung tayo may naranasan natin yung mga sakim na yan, na suklam-suklam, ay huwag tayong mabalisa, hallelujah, tungkol sa inyong buhay, sa ating buhay, sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. O tunay naman mga kapatid, dati halos-halos tayo mga kain. Kami sa aming mga sarili mga kapatid, isang malaking patotoo itong ating binabasa. Praise God, thank you Jesus. Kasi hindi na natin ng problema ngayon aming kakainin. Ayan, nakakapagbigay pa nga. Ang makakain ka ng 3 beses sa maghapon at alam mo na itong salita ng Lord, tapos may damit ka, may pagkain. Isang malaking kayamanan. Hallelujah. Damit na kailangan ng inyong katawan. Makontento anong mayroon. Tapos may damit ka. Lahat yan galing sapagkat ang buhay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Mas malaga yung katawan kaysa damit. Kasi nga, kung katawan ay wala na, gaano makdaming damit sa aming susuot. Ayun mga kapatid, sapagkat ang buhay higit na pa kaysa pagkain. Ayan, ang dami kang pagkain. O yan, tulad ng mayaman na yun, doon sa verse 20. Namatay na nung gabi. Ayan, saan mo dalhin ng pagkain? Buang ka. Ayan, sapagkat ang buhay daw higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Ayun, ayun lang yung ating pinangako ng Diyos. Yung ating pagdadamit, yung mga pagkain, may nakain tayo. Pero doon sa mga sakim, ay siyempre naman, pinahalagahan nila yung kasuklam-suklam kaya. Kaya, malinaw mga kapatid. Kaya kung tayo man ay hindi ganito, meron nang ganito sa atin yung sinusuklam tayo at gustong agawin. Ay, pagbawi natin sa Panginoon yan kasi ang Panginoon ang nasusuklam. Para lang sila sumisipa sa matulis na bagay kasi lahat ng ginagawa nila sa kanila din naman babalik sila rin ng naaani. Alam ng Panginoon yun, nakikita yun. Sabi nga niya doon sa Lucas 16 verse 15, diba? Nakita din niya. Alam daw niya yung mga inahangal itong mga sakim, sabi nga. Ayun. Kaya sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Ayun, nagpapanggap kayo mga reliyoso daw. Alam ng Diyos ang nalaman ng inyong mga puso. Hindi nga puso yung umiiral na sila puro abdo. Sapagkat ang tuturing ng mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ayan, malinaw po ba mga kapatid? Praise God, thank you Jesus. Ay, ang tinuring ng Panginoon na ginto, yung ating pananampalataya, sabi doon sa 1 Peter 1:7. Na dinadalisay niya, o kung tayo maling karanas ng mga pagsubok, kasi sinasakim tayo nitong mga sakim sa salapi. Ay, nagpagtatag lang tayo kasi kasama yun sa pagbalisay sa atin ng Panginoon kung tunay natin pananampalataya at pananalig. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan, buksan na rin natin ito mga kapatid. Lucas pa rin, 12 verse 29
hanggang 32, ano sabi? Kaya huwag kayong labis na mag-isip. Ayan. Kung mula nung natuntunan natin ito mga kapatid, hindi na rin natin labis na pinag-iisipan yung mga nakabinbin na mga kaso dahil sa pangangamkam nitong mga sakim. Kasi pinaubayan na natin sa suklam ni Yahweh. Sabi nga doon sa ating binasa. At sa Romans 12 verse 19. Hallelujah. Ayun, meron tayong kakampi. Kahit nandito sa daigdig do, kakampi nila yung batas. Kasi nabiyaran nga siya, nagbayad nga sila ng sinungaling na saksi. Sabi sa binasa natin. Lucas 19 verse 20. O, nagbayad sila ng sinungaling. O, di ba hanggang ngayon, yung mga puspos ng kasakiman na yan, nakasuklam-suklam, nagbabayad pa yan. O, di mga batas mabiyaran nila eh. Ay, yung mga batas naman doon sa daigdig do, nababayaran. Ay, ang Panginoon naman din man nila kayang bayaran. Kaya, ipabayan na natin sa Kanya. At alam naman daw niya. Hallelujah. Ayun doon sa ating binasa. Lucas 16 verse 15. Kaya malinaw mga kapatid. Kaya nagkaroon tayo ng panatagan dito. Ay, ako mga kapatid, napanatag ako dito sa mga pangako ng Panginoon. Hallelujah. At lagi na tayong busog. Sagana tayo sa damit. Sagana sa lahat ng bagay, pati nga sa panalita at kaalaman, sabi doon sa 1 Corinthians 1:5, naging masagana tayo. Kaya, tunay naman ang sinasabi ng Panginoon, huwag na daw kayo labis na mag-isip. Sabi ito sa nabasa natin, Lucas 12 verse 29 hanggang 32. Kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at inumin. Huwag na kayong mangamba. Tunay. Thank you, Lord. Hindi na tayo nangangamba. Ay talaga naman napakabuti ng Diyos. Isang malaking patutuo ito sa buhay namin, mga kapatid. Kaya kung sino man nakakaranas nito, tatag-tatag lang. Pakinggan mo itong mensahe na ito ng Lord at basahin mo yung Biblia. Naku, bahala ang Panginoon yan. Ipubayan natin sa galit ni Yahweh, sabi nga. Hallelujah. Verse 30, ang mga bagay na ito ang pinagkabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Ay, tunay naman. O, diba? Malinaw mga kapatid. Nagpakabala dito yung mga taong nasamba nila ay kayamanan. Ayun daw pinagkabalahan nila. Abalang-abalang naman sila. Ng mga taong di nananalig sa Diyos, alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan at pinagkaloob na nga sa atin. Kapatid, ang saya-saya. Lagi na tayong busog, marami tayong bigas, nakapagbigay pa nga sa iba. Salamat sa Panginoon. Tapos yun naman nga tumanggap, hindi man lang nakita ang kabutihan ni Lord. Ayan, isa pa rin yung mga kapatid. Kaya wisdom dun pag may time. Doon tayo sa magbigay sa yung marunong kumilala sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. 31, subalit bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Amen. Ayan. Di ba? Bigyang halaga natin kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, bigyan natin halaga yung pagharian tayo ng Diyos. Hallelujah. Na nagpahalaga sa pananampalataya natin, sabi doon sa sa 1 Peter 1:7. Yung ating pananampalataya na tinuring niyang ginto na dinadalisay tayo kung karanas tayo sa pagsasakim nitong mga nagkukunwari. So, nagbabayad pa sila ng mga patitunay naman. O, kahit ng batas nila. Nabiyaran nila kanina ng panahon ni Jesus, diba? Nagbayad sila ng mga sinungaling na saksi. O, tagumpay nga naman sila. Kaligtasan naman natin yun. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayan, ang hangarin natin, mapagharian tayo ng Panginoon at ito yung kanyang pangako sa atin. Hindi na natin kailangan kulmahin mga damit, mga pagkain. Saganang-sagana nga tayo yung kakapagbigay tayo. Glory to God. Purihin siya. Amen. Ayun, sabi dito, Lucas pa rin 12:32, huwag kayong matakot munting kawan. Ay, hindi na nga rin naman tayo natatakot. Ano mga kapatid? Kita natin para ahara din na parang mga jablong buwang. O, hindi na natin pinansin. Hallelujah. Halos magtuloy yung laway nila kung gusto makamukam kung anong mayroon ka, samantalang ang dami ng nilang nakamukam. Bawa, hindi mo lang nasiyahan. Eh, kasi bukas ng libingan ngayon kanyang alam, sabi nga doon sa Roma 3:13. Kaya, alam naman na natin na talagang ganun na talaga sila. Wala tayong gagawa. Ayun. Ngayon matakot munting kawan. Ayun, kasi alam naman ng Panginoon, nung unang tatakot tayo. Pero ngayon, ay naku, wala kayo dyan. Sapagkat kinalulgod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ayun, kailangan pagharian tayo ng Panginoon. Huwag natin intindihin yung mga pagdamit at pagkain yan kasi binigay naman na sa atin. Ang ating unahin yung mapagharian tayo ng Panginoon para lahat ng bagay na idaragdag sa atin. Hallelujah. Sabi nga doon, diba sa Matthew 6:33. Ayun, praise God. Ayun, at balik na tayo doon mga kapatid sa ating pinagsimulan, Lucas 12:15. Pero una sa lahat mga kapatid, tayong pinalahanan dito ng Panginoon. O, kasama na rin doon kung tayo man ay
may nanggaganito sa atin. Ayun yun. Pabayan natin sa Panginoon kasi. At magpakatatag din naman tayo. Sinabi doon, huwag natin ulahan. Ultimo yung pagkain natin at mga dinadamit. Kasi binigay na sa atin ng mundo, di ba? Dati nga naman tatakot. Ngayon hindi na rin tayo natakot. Kasi alam naman natin mga buhay at mga pangyarihan ng ating kakampi. Hallelujah. Kaya naman niya ibigay yung kaharian. Isipin mo, napakalaking kayamanan ng pagharian ka ng Panginoon. Sasakin na yun, hindi na natin pinatulan at hindi na natin pinansin at pinabayan lang natin sa Lord. Amen. Kasi maaari masabihin ng Panginoon sa kanila yung Lucas 12:20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiring ito, ibabawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Diba? Dahil mga sakim at mga sarili yan, wala din man pupuntahan yung mga pinamukam nila at mga ginamit nila dahil sa kasakiman. Lahat ng kasinungalingan, nagbayad pa sila ng mga saksi na sinungaling lang sa kanilang kasakiman. So, lahat naman ay nakita ng Panginoon. Amen. Napanatag tayo. Pati yung mga pagkain natin, mga dinamit natin, hindi na natin pinaproblema kasi dinagdag na ng Lord sa ating buhay. Dahil napagharian na nga tayo. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Babalik na tayo doon sa ating pinagsimulan, mga kapatid. Basahin ko lang. At sinabi niya sa akin nilang lahat, sinabi sa ating lahat ngayon, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Amen. Ayun po, nasa gitna na kayo ng pagsasakim ng kapwa niyo. Magpatatag lang kayo, sabi ng Panginoon, kasi siya ang bahala. Kaya nagsabi. Sa gabi daw yun, bawian daw ng buhay yung masakim. Thank you, Lord. Kung tayo naman sakim, hindi magbago-bago na tayo para makalaya tayo sa suklam ni Yahweh. Amen. Thank you, Jesus. Ayan. I pray and declare mga kapatid na may natutunan tayo dito. Kung tayo nakaranas nito, abay tatag-tatag lang at ang Diyos ang nakakaalam. Amen. Thank you, Lord. Ang palagahan natin ay yung pagharian na tayo kasi kaya naman niya ibigay yung kaharian. Kaharian at pagharian, isa lang yun. Thank you, Jesus. Ayun mga kapatid. Doon na tayo nagtapos. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Glory to God. Hallelujah.